Mga scammers ngayon, ang ginagawa nila, nag-shift na sila dahil nga nagkaroon ka na ng may SIM card registration law ka na ban na yung mga POGO at marami na rin mga scam hubs na nasara. Kaya kumonti po yung natatanggap yung mga text ngayon, di ba? So, ang ginawa-gawa ng mga scammers ngayon, gumagamit sila ng tinatawag na IMSI catcher. Ito yung text blaster na tinatawag, mobile siya, i-reconfigure nila yung machine at sasabihin nila ang tatargetin nila lahat ng example 09171. So lahat ng 09171 sa dadaanan nila within 5 to 10 kilometer radius makakatanggap ng message. Ang masama dito, ang nakakatakot dito, ini-spoof niya yung totoong, let's say, Maya or GCash. Akala mo sila talaga yung nagpadala. At hindi po ito kailangan ng SIM card. Kasi ano mo lang pinoprogram mo lang So pag naka-receive ka na noon, ang most of yung tono ng mga messages, parang yung pinakita mo sa akin, nananakot. Either maka-cancel yung account mo, hindi mo na ma-access. So, yun yung mga key signs. Pero yung isang palatandaan po rito, lahat ng yan may link para makaiwas po tayo sa phishing. So, ang target ng mga yan, pag nag-fish ka, either ibibigay mo yung account mo doon sa website na akala mo GCash talaga, akala mo Maya talaga. Pero dapat nating iisipin, lahat po ng mga digital bank natin at lahat po ng mga e-wallets natin, may mga app. Doon po tayo mag-transact. Kasi kahit yung pagpapalit ng password ang mag-i-inform po sa inyo, yung app, hindi po gagastos yung mga bangko at yung mga e-wallet para i-inform kayong isa-isa na i-update nyo yung password nyo. Okay? So, mga random po yan. So, kapag SMS nyo na yung natanggap, huwag nyo na pong paniniwalaan. Huwag nyo pong paniniwalaan, isnabin po natin. At kapag may link, make sure na scam. At kapag let's say halimbawa na engage nyo na, usually ang hinihingi niyan mga verification code. At ang mga verification code na yon usually 6 na numero. Ang problema doon, yung OTP mo, hindi nila sasabihin, give me your OTP O, para makasiguro, ikaw ba to? O may pinadala ko sa yung 6-digit numbers, kaya mong i-verify. Di ba? OTP na yon. Sinishare mo na yung OTP. Yung OTP, any 6-digit number, 4 to 6-digit number, pinapasok lang po yan sa app. Hindi po yan sinishare sa SMS. Hindi rin po yan hihingin ng kahit sinong customer service representative ng mga kumpanya. Sa'yo lang yan. Huwag niyo pong i-share. Pag sinabi, may pinadala ako para masigurong ikaw nga yan. Logic lang po. Kasi, natawagan niya po yung number niyo, kausap niyo na. So, siya nga yun. Siya nga yun. Ikaw nga yun. Yun lang po yun. Kaya, ingat po tayo.